Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang pumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Anupat, nasubasob siya at narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig, tugon niya. Tumindig ka't pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya. Pumunta ka sa kalye matuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo, sabi ng Panginoon. Siya'y nananalangin ngayon sa isang pangitain. Nakita kaniyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nabalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote, upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel, at ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin, alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias, pumasok siya sa bahay, at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na napakita sa iyo sa daan, nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay, may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kaniyang lakas. Si Saulo'y ilang araw nakasama-sama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos, wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Saulo ay isang tao na kung ano ang paniniwala niya, iyan ang kanyang ginagawa ng buong pagkakayahan niya. Naniniwala siya na mali ang mga Kristiyano at dapat silang pigilin.
kaya binahay-bahay niya silang hinuhuli. Hindi lang siya kontento dito. Kumuha pa siya ng pahintulot sa punong pari sa Jerusalem upang pumunta sa lungsod ng Damasco sa bansa ng Syria at doon manghuli rin ng mga Hudyo na naniniwala kay Jesus. Sa daan patungong Damasco, natagpuan niya ang Panginoon o kaya tinagpo siya ng Panginoon. May nakita siya ng malakas na liwanag at natumba siya sa daan at narinig niya ang tinig, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" At nagpakilala ang boses na siya ay si Jesus na kanyang inuusig. Sa totoo lang, hindi naman kilala ni Saulo si Jesus. Pero ang ginagawa sa mga Kristiyano ay ginagawa kay Jesus. Noong nawala ang pangitain, napansin ni Saulo na hindi na siya makakita. Ito ay pahiwatig sa kanya na sa buong panahon pala siya ay bulag sa katotohanan. Dinala lang siya ng kanyang mga kasama sa Damasco at nanatili siyang bulag ng 3 araw. Ito ay malalim na pagkakataon na siya ay makapagnilay. Ang lahat ng bagay ay ina-arrange ng Panginoong Hesus. Aktibo si Jesus na ginagabayan ang mga pangyayari sa simbahan. Nagpakita naman siya kay Ananias, isang leader ng mga Kristiyano sa Damasco. Inutusan niya ito na pumunta kay Saulo sapagkat ang taong ito ay pinili ng Diyos na ipahayag ang magandang balita sa mga hintil o kaya sa mga hindi Hudyo. Pinuntahan nga ni Ananias si Saulo upang pagalingin. Hindi lang na nakakita na uli si Saulo, kundi napuspos din siya ng Espiritu Santo. Nagpabinyag siya at mula noon, nagsimula na siyang magpahayag tungkol kay Jesus. Hindi lang siya tumigil sa pag-uusig sa mga Kristiyano. Pinapahayag na niya ang tungkol kay Jesus. Naniwala na siya na si Jesus nga ay ang Kristo at ang anak ng Diyos. Sa mga pangyayari na sinilaysay sa gawa ng mga apostol, makikita natin na ang nagpapakilos sa mga tao ay si Jesus at ang Espiritu Santo. May plano ang Diyos para sa kaligtasan, kahit na ang mga kumokontra sa paglaganap ng mabuting balita ay kanyang ginagamit sa pagpapalaganap nito. Ito ang nangyari kay Saulo. Si Jesus ang nagbago sa kanya. Si Jesus din ang nagpadala ng tao upang pagalingin siya at binyagan. Talagang buhay si Jesus. At aktibo at kumikilo siya sa mga pangyayari at sa mga tao. Hanggang ngayon, aktibo pa rin si Jesus na muling nabuhay. Kung nanatili ang simbahan ng ganitong katagal, higit na 2,000 taon, hindi yan dahil sa magaling ang mga Kristiyano. Yan ay dahil sa patuloy na pagkilos ng banal na Espiritu. Kaya maging bukas lang tayo sa Kanya. Sa pagmimisyon, ang mga leading actor ay walang iba kundi ang Espiritu ni Kristo. Si Jesus pa rin ang tanging tagapagligtas. Kumikilo siya ngayon sa pamagitan natin sa simbahan. Sana maging tulad kami ni Saulo, Panginoon, na handang magbagong buhay kung nakita namin na mali pala kami. Sana maging masigasig din kami tulad ni Saulo, Panginoon. Masigasig na gawin ang dapat gawin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.